kita dyan sa aking kamera, pwede lang lumapit at sumigaw. Shout out. Sa aking mga mahal sa buhay. Sa mga mahal ko sa buhay, sabihin mo na nagtatago. Na hindi ko na nakita noon hanggang ngayon. Actually, hindi ako nagtatago. Nandito ako ngayon mag-abroad. Umiiwas lang ako sa problema dahil sobrang problema na ngayon ang kinakaharap ng ating bansa. Kaya ayaw ko nang maapektuhan, mag-abroad na lang ako. Tama? Ayaw ko ng gulo ng Pilipinas. Kaya hindi ako magpa-aapekto sa kaguluhan ngayon sa ating bansa. No? Tama? Kaya ako naglakas loob ngayon. Naalis ng Pilipinas. Kasi pag dito lang ako, mula noon, hindi ko lang matupad ang mga pangarap ko. No? Puro ako pangarap, naghintay ng mga pangako na lahat napapako. Tama? Ngayon, mag-abroad na lang ako. Okay, ayos ba? Yung mga OFW, dapat tibay ang loob, no? Matapang, no? Palaban. At kailangan handang humarap sa iba't ibang hamon at pagsubok pagdating sa labas ng bansa. Tama? Sabi ng iba dyan, bakit? May mga pagsubok ba pagdating doon? Narinig nyo na kanina kay Ma'am Sandra Lynn. Nagbasa pa kayo dyan, tama? Iba't ibang hamon, pagsubok pagdating sa labas ng bansa. Ngayon, sino ang mga ex-abroad? Sino ang ex-abroad? Taas yung mga may ex-abroad. Tatlo na lang ang ex-abroad. Bakit? Ano nangyari? Tatlo na lang. Kanina pa. Talaga kanina pa. Tatlo na lang nangyari. Mga first timer, taas yung mga may. Taas! Ayun! Ang dami! First timer, hindi pa kayo magtataka. Bakit tatlo na lang sila? Sabi ng iba, patay na. May nakikita ako dyan mga karang araw, sindi ko na dyan ang katabi. Tumilin ka pa ba? Bakit? Si tatlo na lang sila. Wala nang bumabalik. Sir, first timer. Ex-abroad. Ilang taon sa labas sa bansa, sir? 5. Sinong 20 years sa labas sa bansa? 20 years. Wala 15 years. Wala 10 years. 8 years. 8 years. Alam ko, sir, kasi sa buhok mo pa halatado na. Halatado na. Okay. Magtatanong lang sa mga ex-abroad. Iparinig niyo sa mga first-timer. Ex-abroad, isigaw niyo. Dapat lahat ay sumigaw. No? Walang pahinainan ang boses dito. Ako nga no? Malakas pa rin ang boses ko. Tinitiis ko lang. Okay. Ex-abroad, yung totoong buhay OFW pagdating sa labas sa bansa, hindi lang yung nangyari sa'yo, maging sa ibang OFW, yung totoong buhay OFW pagdating sa labas sa bansa, isa lang ang pipiliin nyo. Ang itanong ko, masarap buhay OFW hindi? No? Ngayon magtanong ako, ex-abroad, masarap buhay OFW hindi? Sagot? Hindi. Tiglas ng ulo nito Ang sabi ko, ang sagot mo, masarap o hindi. Ngayon, dinugli mo. Minsan masarap, minsan hindi. Okay! Huwag ka nang umusot. Tamang sabi nila ni Ma'am, hindi. Sir, ilang taon sa labas sa bansa? Walang taon. Ba't nagtanong ako kanina kung may 8 years, hindi ko sumagot. Okay, 8 years ko sa labas sa bansa. Ikaw, sir? Ha? 10 years? Okay. Sir, nagpidos kayo nung umalis kayo noon? Nagpidos kayo? Okay. Ikaw, sir, nagpidos kayo? Hindi. Paano to? Hindi nagpidos. Palusot? Ang lakas na nitrote nito. Kaya sir, saan ka nagpidos noon? Hindi sila. In-house pidos. Nung magpidos kayo, sir, doon, ang tanong, nakita niyo ba ako doon? Hindi. Ha? Sagot lang. Hindi. Tama. Kasi wala naman talaga ako doon. Yan. No? Kaya wala. Pag sumagot, diretsahan na. Okay. Ngayon ang tanong, nakapag-ipo naman, sir. Wala din. Ang tinanong ko sila, ang itong sumagot. Ikaw talaga. Ex-abroad ka rin, ma'am. Ikaw, ma'am. Ex-abroad ka rin. Ma'am, okay. Okay. Maniniwala ba kayo? Kung sagot ng mga ex-abroad, hindi masarap. Ma'am, first time Okay. Ma'am, magkatanong lang. Naranasan mo ba? No? Yung buhay
na sobrang sakit, sobrang hirap, pero sobrang sarap naman. Naranasan mo na ba, ma'am? Hindi pa. Hindi pa. Hindi niya pa naranasan. Tatanungin ko si ma'am, ma'am, anong gusto mo? Gusto mong maranasan? Gusto mo bang maranasan? Ayaw mo? Actually, kahit sabihin mo man ayaw, ma'am, mararanasan mo pa rin pagdating doon. Ma'am, anong trabaho mo doon? Sales lady. Ha? Sales lady. Care clinic. Sales lady. Sales lady? Hi. Oh, ganun na. Okay, sales lady. Ako dati naging salesman din ako eh. No? Sa Negros Occidental sa Bacolod City. Oh, 3 buwan pa lang promote ako, supervisor. Pero umalis ako kasi bakit? Ayaw ko na eh. No? So gusto kong pumunta ng Manila. Sabi ko, ibang napag-aralan ko pagtapos magbinta-binta lang ako. Grabe, pero imitado ako ng mga customers ko. No? As ano ka, salesman. Pero magaling ka, di ba? Grabe. Kumakatok ako bawat pintuan. Minsan may iba-ibang mga mukha. May malalaking mata. Mga English speaking. Maganda lang sa akin. Pag may customer ako, iniimbitahan ako pag may birthday. Kaya lang at mga kasamahan ko, kahit hindi nila customer ko, sumasama sa akin, sabi, pang customer mo. No? Imbitado ka tuwing may birthday. Diba? Ganun ako sir. No? Okay. Pag marunong ka, makakuha ng maraming customer, kaya madaling ma-promote. So ngayon, umalis na ako doon, kaya pumunta ko ng Manila, kaya ako dito ngayon. No? May teacher, mayroon. Ang teacher, laging bida dito. Nurse, mayroon. Wala. Ang teacher. Mag-abroad ko kayo. Ayaw nyo na magtrabaho sa Pilipinas. Ma'am. Yun ang mga smile ng teacher na talagang very, very professional. May dimple pa dito. Ma'am, ilang taon yung naging karanasan mo sa Pilipinas at teacher? 10 years. Ngayon, nag-resign po kayo, ma'am. Bakit kayo nag-resign, ma'am? Ang ganda naman ng mga sahod ngayon. May magandang opportunity. May magandang opportunity. Ibig sabihin, hindi pa rin sapat yung sahod mo ngayon. Honestly. Eh ngayon na si President Marcos na, ang daming pera. Pag sinabi mo lang, bibigay agad sa'yo yung ano. Kaya Duterte dati, taas ng sweldo ng mga teachers, mga pulis. Ngayon wala ba? Meron po, Pero, hati-hati. pinaghati-hati. Okay. Pero alis ka pa rin. Okay, alis pa rin si ma'am. Magkano sahod mo doon, ma'am? Sa labas ng bansa? Ano po? Siguro, hindi lang, mga 5 times. 500,000? Hindi po. Hindi naman. Hindi naman. 5 times salary dito. 5 times. Katulad ng isa dito. 5 times. 5 times. 5 No, yung 35,000 niya, naging 5 times. After magpidos, tumawag sa akin, sir, tulungan mo ako hanggang hindi pa na ako nakaalis. Nagalit. No, ma'am. Teacher, si ma'am, your profession is your profession. Your course is education, tama? Your course is education. Your profession is teacher, tama? Okay. Ma'am, tatanungin lang kita. What is education? 10 years. Hindi ma'am, bida ka ngayon eh. What is education? Hindi rin. Nakalimutan na naman. Ganon din ang sinabi ng papuntang US noon. Nakaupo lang siya dyan. Parang hindi na mamansin. Nung tinanong ko, sir, anong work mo sa labas ng bansa? Sabi niya, tutor. Meaning to say you are an education. Yes. Sabi ko, what is education, ma'am? Hindi niya alam. Education is a continuous process of learning. Tama? Your profession, ma'am, is teacher. What is teacher? A noble profession. Very good! Ikaw lang ang nakasagot sa akin, ma'am. Sa dami dito, ma'am, ikaw lang ang nakasagot sa akin. Teacher is a noble profession of the universe. Pero bakit? Kasi ma'am nag-resign. Kasi times 5 pang Tama! Ma'am, thank you, ma'am.
Siguro kung laude ka rin ng graduate ka. Ako ma'am suma. Suma sa inyo. Okay. For the first time, ma'am. For the first time. Na nasagot. Ang dami dito, ma'am. Hindi makasagot-sagot eh. Hindi makasagot. Kaya ko lang naman tinatanong si ma'am. Kasi sayang. Pag sinabing noble profession of the universe, tatayo yung balahibo ko. Bakit? Kung walang teacher, walang nakaalis, na walang, o may mga course na hindi naman sa teacher. Tama? Masalamat kayo. Kasi ma'am ay bayan. Pero, ngayon, hindi lang siya. Kayo ay bayan eh. Kasi, maniwala ka ba na ikaw ay bayan? Tama siya kasi, ano ba hindi maniwala? Kasi sabi mo, kahit ganito mo ako, bayanin pala. Paano naging bayani? Maniwala ka ba na bayani ka? Bakit hindi ka ba maniwala na ikaw ay bayani? Mamaya, pag-uwi ng bahay, tingnan mo ang mukha mo sa salamin. Sabi nun sila, ulo ka speaker nun, bayani daw ako. No? Bayani daw ako. Lumabas sila kayo papaalam. Mamaya, batikos ako din. Okay, bayani. Kaya sabihin mo sa sarili mo, kahit ganito lang ang mukha ko, bayani pala ako. Kaya paglabas mo dito mamaya, parang harang dyan sa daanan. Alis ka dyan! Alis ka dyan! Pag tinanong ka, bakit? Ang siga mo! Ano ka ba? Ang sagutin mo sa'yo, bayani to! Paano naging bayani sila, ma'am? Dahil maliit man ang kita, sweldo. Magpadala ka man o maliit malaki sa Pilipinas, sa pamagitan ng remittance, may tax yun, tama? Saan pumapasok? Sa kabalang bayan. Sino ang nakikinabang? Sumagot dito pa ako, sabi, Congress. Grabe, ang gamit din naman. Nainis na kayo dun eh. Naka-issue na mga kakintapin. Okay. Ngayon, ganito. Ang nakikinabang. Sabi sa kaya. English man yan. Okay, yan. Ang nakikinabang, dapat buong sambayanan pa rin. No? Sabi ni Iwan, buhaya ng bayan. Buhaya doon ng bayan. Sino bang bayan? Di ba tayo? Linawin ko. Kasi ang iba, kung sino ang nakakaupo lang sa matataas na tungkulin, may mga tungkulin na nakaupo sa administrasyon. Ang iniisip nila, yun lang ang gobyerno. Hindi po. Ano isip? Without people, tayo. There is no government. Tayo ang gobyerno. Tama? Kaya, mababait lang kayo. Yung, bakit? Sunod-sunuran ang pagdating ng eleksyon. Pagdating ng eleksyon, huwag niyo kami kalimutan. Dito. Pagdating, alala ko, huwag niyo kalimutan ang aking pangalan. Tutuin niyo ako. Ako'y nailok-lok na sa aking sa isang posisyon. Lahat ng pangako ko ay aking ibabako. Huwag na natin silang patulan. Hayaan mo na lang yan. Basta kayo OFW. Ang importante, dumaan kayo ng pidos dito at alam nyo ang pinaksukan nyo. Tama? Sigurado ba kayo? Alam nyo yung pinaksukan nyo? So, hanapin mong isa dyan. Ayusin na. Napaka-ayusin ang oras ko, napakalaga para sa iyo. 100% alam ko. 100% ang excitement nyo nung mag-talk si Ma'am Sandra Lynn. Pero sana, pagdating sa part ko, hindi mo babawasan yung 100% yung excitement. Bakit? Sa part ko. Iba to. Yung part ni Ma'am Sandra Lynn, pwedeng ako, minsan nag-edit yung minutes. Bakit? Accredited din naman ako ano kuha. Accredited. Facilitator. Notarized signatory din ako. Kaya ang part ko, pagdating dito is welfare assistance, just in case of emergency. Sir, alam mo bang emergency? Nasagot ng isa dito nung nakaraan, sir, pag may wang-wang, emergency yun. No? Okay. Tama yun.
Sa likod, okay lang ba kayo? Okay lang. Hindi pa nagutom. Okay lang kayo dyan ha, sigurado ha. Ngayon, batas ang pag-usapan natin na tuwing pag may nabanggit ako, sana hindi mabawasan kung ano nangyari sa'yo. Kasi tuwing may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% sa 100% na excitement. Bakit? Kayo nagpidos ngayon. Ang purpose, makaalis. Dadaan ko sa tamang proseso, tama? Tamang proseso. After magpidos, mag-certificate. After magkaroon ng certificate, ilang araw na lang dapat i-apply. Kasi yan ang nasa batas. Dapat bago magpidos. Dapat bago ka magpidos. Nasa batas yan, dapat ikaw ay nakapag-sign na ng kontrata. Ang tanong, lahat ba yung kapag-sign na ng kontrata? Hindi pa. Sabi ng iba, hindi pa. Nasa batas pala rin. No? Nasa batas pala rin. Kailangan nakapag-sign ka na ng kontrata bago magpidos. Sabi ng iba, paano kami? Wala pa. Hindi ko problema yan. At ang katabi mo, problema mo yan. Yan nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20% doon sa excitement mo. So, natira is 80%. Dapat, after magpidos, siguraduhin makaalis. Kasi bakit? Nasa batas. Ang isang OFW, mulang nag-apply at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat wala na sa Pilipinas. Sir, anong 60 to 90 days prior? 2 buwan hanggang 3 buwan, dapat wala na siya sa Pilipinas. No, tama? Sabi ng iba, ay bakit kami 10 months na nandito pa rin? May ibig sabihin, problema mo naman. No? May problema ka na naman. Magbawas na naman ako ng 20% doon sa excitement mo. Ang natira is, sa 80%, ang natira is 60%. At dapat, bakit kailangan makaalis? Hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapag-pidos, ang iba dyan nakapagbayad na ng placement fee, tama? Ang tanong, pag nagbayad ng placement fee, ang salary is 20,000, magkano ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, 1 month salary. Bakit kami sobrang laki? May ibig sabihin, another 20% ang nababawas doon sa excitement mo. Ang natira is 40% na lang. At pag nagbayad ka, saang lugar? Sa Jollibee? Sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel o Restaurant? Wala sa nabanggit ko na lugar, dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba, bakit kami? GCash. Kasi, huwag ka na pupunta dito, i-GCash mo na lang, di ba? Ang ganda ng GCash mo, di ba? Yan. Dapat sa loob ng agency, hindi sa loob ng Jollibee o GCash, no? Kasi bakit? Baka maging katulad ka, last month lang, 12 sila, puro GCash, 250,000 bawat isa ang binayad, ma'am. Sila ay mga teacher papuntang Korea. Pero, after makuha ng 250,000 bawat isa, tawag dito, yung address ng suspect, walang alam. Alam mo sino dumali? Isang matandang senior citizen. Matanda na nga. Dambuhalang senior citizen ang dumali ng 250,000 bawat isa. No? Kaya ingat. Ingat. Kaya dapat pag nagbayad sa loob ng agency. At dapat, kaya kung nagbayad ka sa labas, another 20%, anong babawa sa'yo? Ang natira is 20% na lang. At dapat, pag nagbayad ka, ay may tao lang. Resibo. Sabi ba? Resibo. Sabi mo lang talaga. Kaya kung nangyari sa'yo, another 20% ang mababawas sa excitement mo, ang natira is wala na. Sir, bakit kailangan naming malaman? Kasi yan, dapat ang alamin ng isang OFW. Kung ikaw ba iligtas sa iyong pinapasukan, alam mo ba ang batas na yun? Bakit, sir? Anong batas ang nalabag doon? Batas ng Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking
violation. No? That is a lifetime imprisonment. Kaya dapat, kung may nangyari man sa inyo sa labas, dapat alam ng agency yan. Bakit? Marami ang gumagamit ng pangalan ng agency. Ang purpose lang, makapangulimbat ng malaking halaga sa mga OFWs. Kasi gusto maging instant millionaire. Tama? Ayaw magpakahirap. Ayaw dumanas ng hirap, sakit, at sarap na buhay. No? Ayaw. Gusto laging masarap, no? Ingat. Mr. Sam, bakit alam mo yun? Kasi yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Kaya kung may problema, i-inform ang inyong agency regarding sa nangyari sa'yo. Dapat alam ng agency yan. May nangyari sa'yo sa labas. Bakit? Pag nahuli yung suspect sa labas at nakulong ang suspect, maring madamay kung sino kausap mo sa agency. Bakit? Saan ka nag-process ng requirements mo? Doon po sa agency. Di ba? Pero hindi naman pala totoo. Ginagamit lang pangalan ng agency. Pwedeng madamay siya. Bakit? Anong kaso? Accessories of the crime. Kung anong kaso niya, kaso rin sa loob ng agency. Kaya dapat magiging maingat. Kasi hanggang ngayon, mas lalong lumalakas, no? Yung mga biktima ng mga scammers, mga illegal recruiters. Kaya si ma'am lumabas na. Sa tawag na yun. Bakit? Magbayad ako sa inyo. Hello? Hirap na? Yung isa hindi na talaga nakabalik. Hindi ko alam kung ano siya. Bakit hindi nakabalik yung isa dyan kanina? Kaya, hindi ko lang alam. Kaya, pag nandito ako sa loob ng Pidos, umiikot to yung kamera ko. Pag pinaikot ko, at may tinapatan, biglang nag-blank. May ibig sabihin, positive. Positive. Nandito yung suspect sa loob. Kasi bakit? Minsan hindi ko nahuli sa labas. Sa loob ng Pidos, nahuli ko. No? Kaya nagbago na rin daw ang buhay. Kaya hindi ko alam yung lumabas dyan. Baka nagbago na rin ang buhay. Hindi, yung lalaki dyan kanina. Wala na. Okay. Ingat. Ingat. Okay? Ayaw ko nangyari sa iba, mangyari sa inyo. Year 2005, biktima sila ng isang retired colonel. 150 sila. Sila mga nurses at sa mga seafarers. Underboard. Girinaba ang opportunity papuntang Canada. Bakit? 100,000 isang buwan eh. Pero magbayad ka ng 150,000 bawat isa. Ang nakakalungkot, hindi naman tuloy sa pag-alis. Kaya nung napasok ko, yung isang retired colonel, pumurma pa sana. Kinamayan ako, I am a retired colonel. Nung malaman niya kung ano ko, wala siya magawa, kundi manginig. No? Bakit? I'm a columnist reporter. Sir, hindi ka nalabasan kaya dito sa media, sa social media, sa radyo. Binalik ako. Binalik ako. Inatake sa puso. Mr. Sam, salamat. Gagawin namin natin para may balik at pera, Mr. Sam. Sige, may sakit lang ako, inom lang natin gamot. Sir, bakit inom ng gamot? May sakit ako sa puso. Sinabi ko sa kanya. Here rin, pag namatay ka, iiwan ka namin dito. Huwag mong gawin kalilanan ng mga oras. Huwag mong stay at inatake sa puso. Tama? In short, kaya sana, sa mga nabanggit ko, walang nangyari sa inyo. Noon, lahat ng pangyayari sa loob at sa bansa, may mga pangyayari sa labas ng bansa, pati sa Pilipinas. Laging nakarabihan sa radio. Pag narinig niyo sa radio, kung sinabi mula sa salon sa lambak, kapit ko si Baba Turuan, kuruan ang mula sa Pilipinas ng tunas, 50,000 watts, DWIC. Ano po yun? Sa isang radio, kung sinabi, mula sa sabi nila, ito ang RICUs. Sabi ka ba sa ang nagkritiko sa pagbabalita? Ako rin po yun. Sa isang dyaryo, ako si Kagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng Bayan. Latigo ng Bayan. Lumayo ako doon, kaya inactive ko yung aking YouTube channel, ang Kaagapay ACTV. Kaagapay. Search nyo. May mga YouTube pa kayo? May mga data kayo? I-search nyo. Sa data, i-search nyo. Sa YouTube. Kaagapay
space ECTV. I-search nyo. Subscribe. Oh. Pag na-search nyo, Subscribe. no, wala kayong ibang gagawin. Subscribe. Nakita nyo na kasalangin kulay itim, kasembrero kulay itim. No? Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin kung hindi, subscribe nyo. No? Nakita nyo? Dali lang, picture ng picture. Pagkatapos, ang nangyari, pinicturean mo, tinawagan mo, hindi mo naman makontak. Tama? Kaya ngayon, okay, ngayon, yan po. Makikita nyo dyan lahat ng sinasabi ko. No? At yung hindi ko pa nasabi, makikita nyo rin dyan. No? Problema sa labas ng bansa. Guys, makinig ha. Problema sa labas ng bansa, mga pagbabago na inasaan mo, akala mo ngayon na, yan talaga, masusunod pagdating doon. Yung pala pagdating mo doon, nakakaranas ka na ng problema. Ano problema? Problema na sobrang gutom pa. Sobrang gutom kaysa naranasan mo na gutom dito. No? Kasi ang iba, isang buwan na wala pa rin sahod-sahod. Tama? Ang iba, sumasahod kulang. Totoo hindi. First timer. Yan kadalasan ang nangyari sa labas ng bansa. Ang iba, iba't ibang karanasan na na-encounter pagdating doon. Position. Akala nurse, pagdating doon, domestic helper. Akala engineer, pagdating doon, janitor. Guys, ang problema walang pinipili. Kaya ihanda nyo ang inyong mga sarili. Sobrang kumpiyansa ka ngayon. Habang nakaupo ka dyan, paano? Pagdating doon, nakaka-problema ka. Anong gagawin mo? Tawagan mo ang agency mo. I-inform. Pag hindi mo napunta ang agency mo, no? Mayroon kaming number na ibibigay sa inyo. Siya pong tumulong, sila ang tumulong noon. Mailigtas ang buhay ni Sarah labagan sa pinig na kamatayan. Narinig niyo si Sarah? Isang household worker. Pero nailigtas ang buhay sa pinig na kamatayan. Sabi ni ba, ay household naman yun. Ay paano naman si Engineer Jan Aquino? Sir, saan ka sir? Kali ka palabas-pasok, umupo ka muna. Nag-lecture pa. Upo ka muna. Anong emergency, sir? May medical emergency po. Kaya attended na po na kayo. Upo ka muna. Hindi ko nasabi sa akin eh. Guys, problema mo lang dito. Pagdating sa labas ng bansa, pagkatapos ng dito sa unang virus. No? Labas-pasok ka. Sir, first time yan. Anong posisyon mo, doktor? Doktor ka. Pero dapat, pakita mo. Kasi pagdating sa labas na bansa, pag nagka-problema, kababayan natin dapat matulungan. Bakit? Yan ang buhay mo. Pagkapagligtas ng buhay na sa critical na sitwasyon. Tama? Doktor ka. Sabi ng doktor sir sa basic, binong in-injection mo nasa panganib na. Ano sabi ng Dr. Tracy? Regular siya. Regular siya. Ay, kailangan. So, bakit? Kinumplain ako kasi makulit daw ako. Sabi niya sa akin, sir, doktor ako. Ang sabi ko sa kanya, ay ano ngayon? No? Nasa media ako. Itlog siya, sir. Ang gamit ko ng pinatanggalan ng lisensya. Kaya ayaw ko, nandito. Saglit lang ako dito. No. Saglit lang ako, hindi mo sinamantala. Ang oras na may problema, walang pinipili ang problema sa labas ng bansa, sir. Engineer, maganda ang posisyon. Maganda ang salary. Pero nagka-problema. Bakit? Ulitin ko. Ang problema, walang pinipili pagdating sa labas ng bansa. Paano kung nagka-problema ka? Si Engineer Jan Aquino, isang professional, ang laki ng sahod, pero nagka-problema. Bakit? Nung napagtripan siya ng ibang lahi, pinagtulungan, self-defense ang kanyang ginawa. Patay yung ibang lahi, pinaka-leader pa. Nung mamatay, ano nangyari? Kulong siya. Nung makulong, pinatulan ng kamatayan. Sino tumulong? Walang iba. Kung hindi kami noon, magkasama kami ng dating pusko. Former Ambassador Sinieres. No?
May parang pisang paghatol mo tayo.